Okay guys, may bagong naligaw. Sabi ni JD sa TikTok, ayaw namin kay Inday eh. Anong magagawa mo? Actually, wala kaming kailangan gawin. Mas marami kami sa inyo. Ikaw ang may problema. Ikaw ang pumasok dito sa discussion namin. Di ka namin in-invite ha. Pumasok ka dito para sabihin ayaw mo kay Inday. Di kami worried sa iyo. If basahin mo lahat ng surveys, kahit yung mga survey na dapat pro-admin, sinasabi na nila, ang layo na ni Inday kay BBM. So okay lang, vote whoever you want. We don't really care anymore to try to change your mind. Marami kami. And marami kami since 2016. Ang problema mo is that you have not seen kung bakit marami kami. Ikaw dyan yung galit, sa totoo lang. Ikaw yung galit, pero ang galit mo ay sa botante. Hindi ka nagagalit dun sa kakurakutan ng mga nasa administrasyon. Hindi ka galit sa mga congressman na nagnanakaw. Hindi ka galit sa incompetent leadership. Hindi. Pumasok ka dito, ang galit mo ay para sa botante. Saan ka nakakita ng ganyan? Kung tunay kang nagmamalasakit o tunay kang maliwanag pa ang isip mo, you'll have to consider that. Think about it. Bakit sa amin ka galit? Ininanakawan ka na nga. Sino kaya maging campaign manager ni VP Sara? Dapat yung caliber ni Attorney Vic at di yung style ni Bam Aquino. Pero si Malitikya po yata, hindi ko po alam. Hindi po ba pwede? Hindi, pwede po mag-register kahit hindi pa 18 if you will be turning 18 by May 8, 2028. So kung hanggang May 2026 lang po ang voters registration, there'll be another round pala. So in 2027, may another round. So for 2026, ang registration hanggang May lang po. If your son is going to be 18 by 2028 elections, pwede na po siyang magparehistro. Sabi ni Richard, ma'am, personal lang, bakit pinabayaan ginagawa? Excuse me? Bakit pinabayaan? Personal lang, bakit pinabayaan ginagawa ng mga demonyo? Sino po yung nagpapabaya? Sabi ni Kap, sino ba dapat magko-correct sa mga maling move or rules ng Congress? Pag may grave abuse of discretion ng Congress, dadalhin sa Korte Suprema yan. It has to be a case. Hindi pwedeng umepa lang Supreme Court at magsabi, uy, hindi niyo pwedeng gawin yan. So magfa-file ng kaso sa Korte Suprema. Sabi ni Annette, di ba bloodbath yung gusto ni Sarah? Yeah, but did she say that she would be the one wielding the sword? Thank you kay Iceberg. Sabi ni Orly, why is it possible Luisto is very confident against the VP because she's hopeful na mapanalo nila ang impeachment and VP can proceed to run? I think, okay, ganito ha, magka-leveling off na lang tayo. Presumed na yan. Presumed na natin lahat that the reason she's being impeached is because they don't want her to run. Kitang-kita naman ang kaputian, wala namang sufficient evidence. So, ang tanong mo is it possible she is confident? Anong kinalaman dun sa can't proceed sa 2028? She has to get the vote. So, kung sinasabi nyo, bakit parang confident siya? Confident siya because they don't care about the quantum of evidence, kung ganong kabigat ang ebidensya na kailangan. Because it isn't the evidence that persuades other congressmen. She is presiding over proceeding that is limited to the House. Okay. So kung confident siya, it's because it's not about the evidence for the House of Representatives, it's about the politics. Sinong pwedeng mag-file against the Congress sa Supreme Court? Kung sino po yung na-dehado, kung sino po yung na-damage. Can Senator Bato attend the Senate hearing and cast his vote on the impeachment virtually? Normally, the Senate doesn't allow that, but they can create rules specifically for that purpose. If they want to. Sabi ni Alan, according kay Luis, sayang daw at hindi nag-reply si VP sa mga queries nila. In my 2 cents, wala na kasi silang maasikaso at maiba to kay VP na may sense at substance.
Yes, Lanlan, why don't you do that? Sabi niya gusto daw niyang gumawa ng page sa mga nagawa ni VP and mag-share ng mga videos niyo and DDS vloggers. Dami kasing troll ng BBM para makatulong kami. Daming fake news kasi about VP. Sure. But ganito ha, you might be, marami sa inyo nagsasabing ang daming fake news, may ang dami yung nakikita ng mga ng mga loyalista and yellow vloggers. Hindi po aksidente yan. Marami sa kanila ay nagpupush ng kanilang ng kanilang mga pages. Naka-sponsor yung iba, nagbabayad sila. So hindi po aksidente yan. May mga troll farms talaga na suportado, which means nagbabayad sila ng boosting. So it isn't that marami, it's because people are pushing to have them go into your news feed. So kung ayaw nyo pong nakikita yan, you can block them, you can click the 3 dots on the side and say hide all from that person, meaning hindi na siya dadating sa news feed ninyo. Pero I think many of you are suffering from the belief na ang dami-daming ganun. Hindi po. They are being pushed into your news feed. May daya talaga dyan. So, ang problema, yung iba sa inyo are very affected already. E tignan ninyo naman, what is the truth in the surveys? Bakit? Kung totoong ang daming fake news or ang daming yung nakikitang fake news, walang naniniwala. Wala pa rin wala pa rin, kumbaga, shucks, napagod ako. Marami kasing ulit eh. So, it's not as bad as you think. Ganun lang po yun. But that's a very, very good idea. Sabi ni Ma'am Charina, masipag ako mag-delete ng mga nega na posts. Huwag lang deadmahin. Kailangan silang i-hide. Doon sila nabibilong sa dark corner kasi mga dark ang budhi nila. Sabi ni Mel June, pwede po ba mag-file si VP sa Supreme Court? Dami naman tanong sa Supreme Court. Oo naman ako ng oo. Kasi dihado siya sa sa Congress. Depende po kung may issue. Halimbawa, gusto niyang tutulan yung motion ni Congressman Chel pero inalaw pa rin ng Committee on Justice, pwede siyang umakyat sa Korte Suprema. But only on specific issues. Hindi po trial court ang Supreme Court at lalong-lalo nang hindi sila impeachment court. Sabi ni Lanlan, for me, wag na umattend si VP. Nako, total luto na yung ganyan. Depende nga daw, sabi ng mga lawyers, kung makakatulong, edi niya yun. Sabi ni Lito, nakakasuka ang sinabi ni Rimulya ng DILG, di daw nila maatim na nakaw ang maipakain sa pamilya nila. Sabi ni Ebbs, black cook agad ang mga Pinklawan at Marcos na fake news peddlers para di magkaroon ng engagements. At hindi rin sila makaka-claim ng number of views. Meljun says, hala di pala kaloka na kala ko Supreme Court magdesisyon. Hindi po. Hindi impeachment court ang Supreme Court. Pag grave abuse of discretion lang sila pwedeng puntahan ni VP. Ayun. Sabi ni Pepper Potts, yung until May 18, 2026, ang pang-SK and barangay elections. Salamat kay Pepper Potts. Ulitin natin ha. So hanggang 2027, pag national elections, ang pagre-rehistro. Pero for those who are voting in 2028 or mag-18 in 2028, inaalaw po silang magrehistro na maaga. Basta makakaboto sila ng 2028 because 18 na sila. So yung May 18 deadline for registration ay pang SK and barangay elections para umabot pa yung mga boboto sa barangay and SK elections. Sabi ni I am no one, just click report, hide, and not interested. Pag na-actionan ang report, bonus na yun. Nice. Sabi ni Ma'am Maribel, pag may na-encounter akong bastos sa comment section, I block them agad. But kung nag-engage naman sa healthy exchange of opinions, okay lang. Same po tayo. The moment na pag-akyat, bastos na kagad, out na, you don't get a second chance.
Sabi ni Iris, saan po ma-check if, wait, thank you. May gift goal achieved. Nakatatlo na ba na gift goals? Kulang pa yung sa ano na lang. Yung sa, ano ba to? Basta yung sa snail. Ang cute ng snail. Thank you very much. Saan po ma-check if settled na yung 12 billion disallowance sa DepEd na binabato kay VP Inday? Sa COA din, hindi ko alam. Sa posibleng sa COA din, kasi kung kunwari may notice of disallowance pero hindi na siya naging permanent, walang order na magsoli ng pera and all that, then okay yon. It means na cleared na siya. Thank you kay Ma'am Artemis. Nasaan na ba tayo? Kamusta naman? Yan. Thank you very much. Sabi ni Ma'am Ana, block daw niya yung mga toxic. Si Ma'am Follow Me, Follow You Back is watching from Singapore. And Meljun Lam says, thanks po sa gift. Sa gift? Nagbigay ako ng gift? Kayo nag-thank you kayo dun sa kay Ma'am Oo nga ang bait ni Ma'am Artemis. At saka kay Ma'am Raquel, maraming salamat po. At kay Lito1164, thank you very much. Sabi ni Chinoy PH, Duterte are our good family neighbors since birth sa Juna Subdivision Matina DDS never exist. Ano yun? Okay. Next. So, wala na po bang katanungan? So, kung wala naman po, pwede na po ba tayong magtapos? Mag-i-extend pa ako dito sa kabila. Uy, mag-tap naman po dyan. Sabi ni Meljo, naloka ako sa politics. Hay, paano na kaya yun? Di pala SC magdesisyon. Hindi nga. Sabi ni Van, in a press con, if theoretically mag-resign daw si VP, itutuloy pa din impeachment for, diniscuss namin to kahapon, for perpetual disqualification, lumabas din sa bibig ni Luis yung goal talaga nila. Sabi ni Ma'am Marjorie, nasa meeting na pero boring, mas masarap pa makinig sa inyo. Baka kayo mapagalitan. Pwede bang mag-vote ng disapproval sa impeachment si Bato de la Rosa via Zoom? Nasagot na po ito kanina pa po. Uulitin ko po. Normally, ang Senate hindi pumapayag ng wala in person yung mag-cast ng vote. However, they can make a resolution, they can pass a new rule para payagan siya. Okay? So yun. Meaning the bill. Ano ba? Wait, I have no cats around here. Where are my cats? Ayun, natutulog. Tulog na tulog. Manggigising ako ng cat. Uy, thank you kay Torrentado. Sabi ni Meljun, baka makalusot ang impeachment kasi sila magdesisyon. Diyos ko po, wag po magpanik. Si VP Inday nga, hindi nagpapanik. Kayo pa. Sabi ni Buboy, is it possible yung perpetual disqualification? Kaka-open ko lang po kasi since start ng work, so di ko alam. Kasi pag tinanong ninyo ako, if it is possible, it's in the realm of possibility always. Is it probable? Ako, not likely. Okay? Kasi ano ba ang standard para sabihin na is it possible? Paano po ba mag-request ng SALN ng mga kongresista? Kailangan pumayag yung kongresista. Mag-a-apply kayo doon sa House, tapos tatanungin nila kung pumayag, tatanungin nila yung congressman kung papayag siya. Sabi ni Ma'am Lumpia Queen, dito sa Sacramento, California, ang peso ay nasa 60 pesos na ang $1 remittance out. 60 pesos na po talaga, ma'am. Sabi ni Rain, sabi ni VP sa Indonesia na kinukuha ang maleta para di halata. Search nyo lang sino ang mga congressman. Ay, wow. Bye, Bensky. Thank you.
Sabi ni RZL, Ma'am, yung Maharlika funds, pwede mo tutukan? Paano ko tututukan? Wala namang balitang lumalabas. Hi kay Kentaro, kaya nandito na siya sa TikTok from YouTube. Sabi ni Rain, sabi ni VP sa, nabasa ko na pala yun. Sabi ni Skyluz, may 2 million Easter bonus na naman as per Kong Leviste, kakapost lang. Actually, in-announce na yun last week. Sabi ko, similar yan doon sa Christmas bonus. Naalala nyo? Na supposedly gagamitin ng mga kongresista to meet with their barangay captains. Yung mga rhetorical questions, hindi ko nababasahin ha, kasi pagod na ako. Nakakapagod at paulit-ulit yung iba. Tsaka yung iba rhetorical eh. Bakit si ganito hindi naman nanalo pero ganito? Alam naman natin yung mga sagot. Yung mga tanong na, bakit hindi pa rin sila natatauhan? Bakit ang greedy nila? Hindi naman siguro ako ang sasagot nun, di ba? At saka yung Googleable, para hindi, kasi napapagod po ako, especially today, for some reason, madali ako mapagod. So, yung mga Googleable, wag niyo naman nang itanong dito. Pwede yung komento, babasahin ko. Kasi marami yung mga very intelligent yung komento at hindi talaga pwedeng palampasin. Pero yung mga katanungan na Googleable, sana naman wag niyo na kaming gawing Google. Sabi ni Ma'am Elena, ngayon lang kami nalungkot na tumaas ang palit ng dollar dahil walang halaga din sa taas ng bayarin at bilihin dyan. Nakakalungkot nangyari sa bansa natin ngayon. Sabi ni Ma'am Maribel, ang vibes ko, malalampasan ni VP ito. Yes, she will. Sabi ni Mark Lester, sa tingin nyo may nalalabag naman ang mga crocs about sa proceedings o due process para kay VP ISD? Opo. Part nga ng due process requirement is a fair judge, di ba? Thank you, Ma'am Artemis. Bakit kaya ang ano? Ang baba. Sabi ni Miss Rain, inamin ni Kong Luisto na walang ebidensya sa TWS pylon. Bakit naging sufficient in substance? Dahil sa boto nga. Sabi ni Baki, sabi ni Marcos Jr. na binalik na daw pera sa PhilHealth. Sabi niya. Pero wala pa akong nakikitang report. Hi kay Dreads, nanonood siya from Qatar. Okay, so maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng nag-like, share, follow, subscribe, at saka sa mga matatalinong katanungan para sa mga komento nyo din na nakakatulong talaga para isulong ang ating diskusyon. So, we're down to the last few questions. Para dun sa mga nasa TikTok, mag-i-extend po tayo kasi naka-reach tayo ng gift goals 2 beses. So, 20 minutes ang extension. Sabi ni Cedar, nag-umpisa na naman kumilos ang Iran. Kagabi dito sa Saudi may na-intercept na missiles. Sorry, out of topic. It's okay. Patapos na po tayo. Bakit di tinatanong ang AMLA regarding flood control corruption case? Continue praying for us in Dubai. Ma'am, sino po yung magtatanong? Di ba, bago makabukas ng AMLA accounts, kailangan may establish yung probable cause nung crime. Kasi ano ba ang money laundering? Ibig sabihin may crime na nakumit, tapos nilolonder mo yung pera. So kailangan may ebidensya of the crime that was committed. Sabi ni Toyo Goyo, kuha ka na rin ng mods para mag-pin ng timestamps of earlier answered questions. Siguro, or next time siguro, i-record ko yung video, tapos magla-live lang tayo after napanood nyo na. So, kumbaga, dun sa live, ipapalabas yung video, i-premiere yung video. I'm considering it kasi grabe, sobrang nakakapagod. There are days kasi, ibig sabihin, hindi nyo kasalanan na, nobody's at fault here. Ibig sabihin kasi, hindi na-explain sa marami sa mga kababayan natin. Kasi inaaral natin yung Constitution, di ba? Sa high school at saka sa college. Pero hindi na-explain sa mga
sa mga kabataan natin and who become adults later on, kung ano nangyayari, how does it work? How does the system work? So sinasabi lang nila, Congress makes the laws and then the budget, the Supreme Court. Nobody tells the students na yung Supreme Court hindi pwedeng umepal. I get so many questions in one day saying na bakit hindi nakikialam ang Supreme Court? Hindi talaga sila pwede. That's not how it's built. It's supposed to decide on cases and controversies that are filed before them. The Supreme Court is not the final arbiter in an impeachment case. So yung iba dito, kaya naman natin i-discuss para everybody is up at the same level pagka pinanood natin yung impeachment proceedings. Pero marami talagang pagkukulang. Sabi nito, mas okay nga yun, pre-recorded yung FAQs. Pwede rin, i-pre-record yung mga yon. Or i-record natin, tapos magpo-post tayo ng mga FAQs. Kaya lang, I don't have that much time to keep making videos. Kaya nga nagla-live kami because it is faster. But it gets rid of the pre-production time. Pero, minsan grabe yung ulit-ulit. Grabe talaga. And it's depressing for me. Kasi even in a single live, yung mga nasagot na at halos araw-araw sinasagot, tinatanong pa rin, which means so many people do not understand the procedure. Sabi ni Ma'am Maribel, nakapakinig na ako sa inyo. Busog na naman ang utak ko. Okay. Thank you sa mga bagong input. Yes, ma'am. At yun sana yung gusto kong nangyayari na parating merong bago. Kasi yung mga matagal na dito na parating nanonood, napapagod din sila kakarinig ng paulit-ulit ng mga katanungan. Watching from Spain si Bevs ASR. Sabi, walang unuman. Sabi ni Jamal, pagbobotohan ba sa plenary yung impeachment? Opo. Sabi ni Army, malampasan ni VP Inday lahat ito. She will emerge a steel butterfly, strongest woman. Ma'am, wag na po natin gamitin yung steel butterfly or iron butterfly kasi titulo yan ni Imelda Marcos eh. I don't think she will appreciate it. Sabi ni Red, looks like may verdict na naman ang mga crops. Bakit pa magsasayang ng resources? Hi kay Dreads, watching siya from Qatar. Thank you kay Kiro Kirara. Check ko lang kung tapos na yung isa pa lang pala, hindi pa po na lahat. But thank you very much. So 10 minutes. Sabi ni Napoleon, ang stolen public funds ng politiko at convert to legal business ay papasok sa money laundering kung mapatunayan sa court? Yes. Actually, it doesn't matter if you convert it. Kasi, ang tinatanong is, paano mo naitayo yung business? Saan nanggaling yung pera? So, kung mapatunayan mo na, kumbaga, wala ka naman inutangan, suddenly may pera ka, you have to show kung saan nanggaling yung pera na yon. So, kung may investors, okay, lusot ka. Pero kung hindi siya investors, tatanungin talaga, saan nanggaling yan? Sabi ni DDE Explorer, pag naririnig ko pagtutula ng mga DDH, nasasabi ko na lang, do they really think they're the good ones? Mas delikado yan kesa dun sa aware na makasalanan sila. Actually, matagal ko nang sinasabi rin yan. Nung time ni Duterte, tanong sila ng tanong, how can you be on that side? Sinabi ko, I'm on the side of the oppressed. Nakalimutan nyo na ba? Kasi parang ang nakikita ko sa kanila, they think they're all that. Ang tingin nila, sila lang ang matatalino. But the reason they think like that primarily is they are so unaware of how we feel. Hindi sila yung type na hold up 3 beses, mga ganon. Or kung sakasakali man, hindi nila nakikita yung connect. Hindi nila nakikita yung halimbawa, yung pila sa labas ng LRT na pagkahaba-haba panahon ni Noynoy, hindi nila nakikita na may kasalanan doon yung corruption and bad planning ng kabinete ni Pinoy.
Pag ngayon naman, hindi nila nakikita yung dangers na sinasabi ni Eli San Fernando, na sa takot naman ng mga nasa administrasyon, ayaw nilang makikita yung pila sa labas, nagdagdag sila ng isang bagon sa trains that are not supposed to have more than 3. Nasa peligro yung safety ng mga tao, pero para hindi sila mapahiya, yan, nagpipilit sila to ignore safety considerations. In all these instances, whether it's the instance na wala silang, keber lang sila, dami-dami nakapila, hirap na hirap. Wala. Dito sa ibang admin naman, for the sake of their own optics, ilalagay nila sa peligro ang taong bayan. The reason we like Duterte so much is with the first time we felt seen. Hindi tayo props para sa optics nila. That admin actually saw us. PRD saw people lining up outside the DFA. And sabi niya, sa tagal-tagal na nangyayari yan, isa lang presidente yung nagsabing, di ba kayo naawa? And apparently, hindi. For them, it was normal that people would line up for hours and hours outside of the DFA. Okay lang sila with that. So, yun ang pinagtataka ko dito sa DDH. Hindi nyo ba nakita yung part na yon? Hindi nyo ba nakita yung part na sa sariling bayan natin, natatakot tayo lumabas ng gabi? At okay lang sa kanila yon that we were always afraid? Yung tipong, sige, pinagkakakitaan nila yung mga middlemen, yung mga smugglers, ganyan. Tayo yung nagbabayad ng matataas na presyo para sa pagkain. Okay lang sa kanila yon basta sila yung yumayaman. Only one person actually said, "Uy, di ba kayo naaawa?" Hindi nila nakikita yon. Di ko alam kung bakit ayaw nilang makita. Siguro blinded na lang by the politics of it all. Pero ito ang sinasabi ko, even yung mga kalaban ni VP, mga dilaw, mga pinks and all that, some of them are already seeing it. Willing kumampi sa magnanakaw, wag lang makaupo si VP Inday. Di ba sila naaawa? Willing sila gumastos ng trilyon na pera ng taong bayan, wag lang makaupo si VP Inday. Yung iba, napupundi na. Tingnan mo yung sinabi ni Attorney Luke Espiritu. Sabi niya, si Inday lang ang lumalaban sa magnanakaw. Siya lang ang naniningil sa magnanakaw. Yung iba sa inyo kumakampi. Huwag kayo magugulat pag siya yung nanalo. And mananalo si VP Inday because she's the only one out there who is not supporting the status quo. Siya lang yung nagsasalita doon na naniningil sa magnanakaw, na nakikita yung ini-institutionalize nila yung pagnanakaw. Okay guys, may bagong naligaw. Sabi ni JD sa TikTok, ayaw namin kay Inday Anong magagawa mo? Actually, wala kaming kailangan gawin. Mas marami kami sa inyo. Ikaw ang may problema. Ikaw ang pumasok dito sa discussion namin. Di ka namin in-invite ha. Pumasok ka dito para sabihin ayaw mo kay Inday. Di kami worried sa iyo. If basahin mo lahat ng surveys, kahit yung mga survey na dapat pro-admin, sinasabi na nila ang layo na ni Inday kay BBM. So okay lang, vote whoever you want. We don't really care anymore to try to change your mind. Marami kami. And marami kami since 2016. Ang problema mo is that you have not seen kung bakit marami kami. Ikaw dyan yung galit, sa totoo lang. Ikaw yung galit. Pero ang galit mo ay sa botante. Hindi ka nagagalit dun sa kakurakutan ng mga nasa administrasyon. Hindi ka galit sa mga congressman na nagnanakaw. Hindi ka galit sa incompetent leadership. Hindi. Pumasok ka dito, ang galit mo ay para sa botante. Saan ka nakakita ng ganyan? Kung tunay kang nagmamalasakit o tunay kang maliwanag pa ang isip mo, you'll have to consider that. Think about it. Bakit sa amin ka galit? Ininanakawan ka na nga. Sabi ni Azira Dib, yung talino ni Sara nakita mo na? Oo, pumasa siya ng bar Ikaw? Ha? Ilang beses ka ba nag-take ng grade 7, Mariosep? Sabi niya, cool lang. Sino ba dito ang hindi cool? Ikaw ang pumasok dito. Ay, bago. Talagang gumawa ng account para mag-call. Okay. Sabi ni Tiny Babe,
Tama ka po, barahin mo nga po yung makikitid ang utak. Sabi ni Sec Bonoan, patawa talaga mga DDS, pumunta ka naman dito para makitawa. Bakit ka nandito kung ayaw mo sa amin? Nga pala, boring yung mga pages ninyo kasi talunan kayo. Sabi ni Bayona, isa lang pang asar nila, bobo daw si VP nga, mga walang utak. Tawan-tawa naman ako dun sa nagsasabing bobo si VP, di naman nakapasa ng si VP nakapasa ng bara. Habulin muna nila. Kumbaga, establish muna nila yung karapatan nilang magsabi nun. I mean, of course they can say it, freedom of speech and all that, but not without any credibility. Sabi ni Sweet Dreams, the DDH are hypocrites who are perpetually in denial of their lack of wisdom and erroneous decisions plus ignorance of logical discourse. Hi kay Miss Amin. Sabi ni Jamal, may isang influencer na sabi di daw mananalo sa debate si VP Sara kay Hontiveros. Ganito yan. You acquire the size of your enemy. Gusto nila na makidebate kay VP Inday. Bakit? Mas malaki siya eh. She's a huge, huge opponent. So pag dinibate siya ni VP Inday, lalapad yung profile niya, si VP Inday ang madidiminish. Kaya ganun. Kahit walang kakwenta-kwenta, walang credentials, walang kahit ano, ang pinakabit-bit niya, botante siya. I get it. Everybody wants to debate with VP Sara. But the thing is, you have to be big enough para patulan ka. And I'm sorry, para sa akin, bilang isang potential audience ng mga yan, I don't think Senator Risa Hontiveros is big enough to debate with VP Sara. Sabi ni Ma'am Angelina, kung ayaw nyo kay VP, mas lalong ayaw namin sa inyo. Yep. Pero ganito yan. So, wala na sila? Ubus na? Kala ko mas maraming dadating. Thank you kay Maki Shaw. Okay, so, maraming salamat. Nakalimutan ko yung pagod ko nung may dumating na tol. Dapat nagpapasalamat tayo sa tolls, ano? Sabi ni Miss M, katog na tuhod ng mga takot kay VP Sara. Sabi ni Sarah with an H, gusto lang nila makuha followers ni VP at madagdagang views nila. Sabi ni Mark, ay wala na, sa hindi pa kami nag-iinit. Diba? Minsan-minsan kasi kailangan talagang sagutin. Minsan-minsan lang naman. Hi, Miss Samin. Uy, balik ka na dun sa kabila kasi matatapos na tayo dito. Sabi ni Ashley, mga pikon pa mga trolls. Totoo yun, papasok dito, mangi-insulto, pero this is also the reason they don't win. Sabi ni Anti-Marcos, gusto nila sa mini trial parang ma-under oath si VP Sara at gagayahin nila ang Quadcom style. Hindi, inquisitorial yun eh. So, para sila yung magtatanong. Well, the VP doesn't have to be there kasi, di ba, she can actually refuse to answer. Pero ganito yung gagawin nila, no? Sasabihin nila, ay, ayaw niyang sumagot. Yan yung magiging, nakikita ko na magiging attempt nila to discredit her. Hi kay Joseph who's watching from Bosnia. Wow. Sabi ni Len, may sinabi si Trillanes na si VP Sara daw may diferensya sa pag-iisip. Well, unang-una, I wouldn't repeat that kasi hindi naman totoo. So, wag na natin siyang pasikatin. But, since nandyan na yan, ito yung tanong ko. Ano ang kanyang karapatan na kilatisin ang pag-iisip ni VP Inday? Hihingi muna ako ng certificate na siya ay nasa tamang isipan. Sabi ni Ma'am Home Diva, mga trolls, pag nagkaroon ng rotating brownouts, liliit sahod nyo kasi di makapag-online. O nga naman, ubos data. Sabi ni Sirat, Touchstone. I used to be Dilawan. Actually, ayoko sa nagmumura, but it changed when I learned how PRD works. His manner, especially his tapang at malasakit. Siya yung tatay o lolo na matapang pero mapagmahal. See, I love these stories. Ibig sabihin, may conversion rate tayo. Nakakapag-convert tayo. We don't have to make battle with every single thought. Pero all we have to do is show, tingnan ninyo. Si VP,
Inaano na siya ha. Araw-araw merong troll farm na umaariba, tapos may ongoing impeachment. Edma, she'll just do her work. Tuloy-tuloy lang yung mga programa niya. Partida yan, wala halos pera ang OVP. Tuloy-tuloy lang siya. Nakakatawa nga kasi may nagta-trial balloon na ilang mga presidential aspirants. May isa na sumasakay ng bus, kunwari na unaware siya dun sa mga nagpipicture sa kanya. Tapos, merong iba dyan, I love the Philippines. Di ba? Mamahalin ko pa siya lalo. Yun, yung mga ganun. Yung mga, merong iba naman na, sigurado ako na pag nakita natin, pag binuksan yung mga bank accounts, makikita dyan, magnanakaw yung mga yan. Mga ganyan naman magsalita. Ay, pero do you honestly think they're going to win? Feeling ko hindi sila makakonvince ng additional people. Iba talaga yung may nagawa. Iba talaga yung nakikita mo na tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho. Hindi natitinag. Sabi ni Peachy, I hate this admin that aside from its incompetence, its bad influences spread like a virus, causing division among us. Unlike in PRD's time, he united us and infected us with the right Filipino spirit. We need to level up. Let's bring VPISD to the presidency so we'll regain our lost glory in 2028. Thank you, Ma'am Peachy. Very well said. Shout out kay Onchik and Tawi. Magandang gabi, Onchik and Tawi. Thank you very much for watching. Thank you very much na nandito po kayong mag-anak. Sabi ni JD, bakit 2026 pa lang nag-announce na agad tumakbo si Lustay, talagang tinawag mo? Sorry, pag ininsulto mo si VP, out ka na. Sabi ni Sarah, pag nagsasabi ng totoo, may sira na daw sa ulo. Trililing masira ang ulo. DDH, nobody's forcing you to like VP Sara. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Mas marami kami sa inyo. Excuse me. Sabi ni Mark, paano po sila makakahikayat, ma'am? Pati hinihikayat nila, ninanakawan nila. Totoo. Parang hindi talaga tama ang pag-suspend ni PBBM sa fare increase. Kawawa mga drivers. Parang the left hand doesn't know what the right hand is doing. O ayan, sabi ni Boy Ilong, ginamit na naman niya, kakapagod na, hindi kakapagod. Ay, hindi na siya original, sabi niya, tatay niyo karton, tatay niyo bangag. Okay na tayo? Atas na. Kasi sa totoo lang, paulit-ulit lang naman yung mga sinasabi nilang ganun. Does it have any effect on us? Wala. Kahit ulitin mo pa yan a million times, do you think you'd have changed our minds? Kasi ang standard nitong mga trolls na to, mababa lang makaangal lang sila. Makaangas. Literally, it's the definition of trolling. They want you to feel bad. They feed off that negative energy. Pero, this is political vlogging. Ibig sabihin, no matter how hard they try, dahil insulto yung ginagawa nila, there is no conversion. Diba? Hindi niya ba napapansin? Wala silang conversion. Wala silang, hindi dumadami ang mga nasa panig nila. Kasi, ang style nila, which is what the administration is always subscribing to, nagpipilit lang sila. Nagsasabi sila ng, falsehoods, nagsasabi sila ng, yung may konting katotohanan, pero taliwas na taliwas. But ultimately, they keep telling us na we're stupid, di ba? That, that we're going to lose our idol, na poon daw natin si PRD, na Inday Lustay, yung mga ganyan. But they're not looking at the effect of their words. So, simple lang, Boy Ilong. How's that working out for you? Nag-work ba yung ginagawa ninyo? Have you converted anybody? Has a DDS said, ay, dahil sa sinabi mo, dyan ako, magiging, ano bang kulay na ngayon ng uso? Dilaw, or pink, or loyalista na ako. Loyalista na ako dahil tinawag mo yung tatay ko na karton. Talaga.
So yan yung ano ko, yan yung point ko. You can't hurt us. Sa totoo lang, yung mga insulto nyo na ganyan, you can't hurt us anymore. Wala na yan, walang epekto yan. Ang pinakamangyayari lang sa inyo, dadami kami. Tapos, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ma-explain kung bakit never again kayo ng never again. Ngayon, kinakampihan nyo yung magnanakaw. At hindi lang hindi lang ito, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi po naman napapatunayan kasi siya mismo, kitang-kita na po. Bakit naubos ang pera ng bayan? Bakit simula nung umupo si BBM bilang presidente, walang nagre-rescue kapag nasa kasagsagan ng bagyo? Naisip mo ba yon? Panahon ni Rodrigo Duterte, kahit umaatungal yung hangin, lumalabas ang Coast Guard at ang AFP. Bakit? Naisip mo ba yon? Sa totoo lang, kasi ninanakaw yung pera, pang gasolina, pang aandar, pang maintenance ng mga sasakyan na pangligtas. So, mga ganyan, doesn't harm us. Pero kayo po, you have to explain kung bakit nagfe-fail ang administrasyon na to. Okay, one last call na papatulan natin. Ferds Ube Cake says, Marcos Duterte parehas magnanakaw. Lampas na po ang Duterte administration. Kahit isang patpat ng ebidensya para mapatunayan mo na si Duterte ay nagnakaw, nada, zero. Pero hindi namin sinasabi na yung mga tao niya ay super linis. Kiber kami dyan, marami siyang tinanggal. At yes, willing kami na mapanagot yung mga tao niyang nagnakaw. Ganon ang DDS. Pero hindi man lang kayo nag-acknowledge ng ng stand ninyo. Marcos Duterte parehas magnanakaw. Anong ginawa ninyo? Wala. Tingin mo you changed our mind by saying that? Alam namin hindi totoo eh. At alam namin hindi totoo kasi hindi kayo nagtangka na patunayan yun. Hindi na presidente si PRD. Nasaan yung pruweba ninyo? Wala. Siya na nga mismo nagpapatanggal sa sarili niyang tao. Pero may narinig ka ba na si Ferdinand Marcos Jr. ay nagpatanggal ng tao tapos kinasuhan niya? Parang wala. So, useless din po yung mga pang-iinsulto nyong ganyan kasi wala naman kayong argumento eh. So, pag sinabi ninyong magnanakaw, tatanggapin namin, biglang magbabago yung isip namin, or sasamahin loob namin, oy, tinawag nila si PRD magnanakaw, sanay na kami. 2015 pa lang sa bakbakan ng eleksyon, tiniis namin ang lahat yan. Sa tingin nyo, by this time, hindi pa kumapal yung mukha namin? Kayo dyan. Kayo dyan yung mga iyakin. Di ba? Kala ninyo, yung mga insulto na magpapaiyak sa inyo, ay magpapaiyak sa amin. Sorry, matibay kami. Pinatibay nyo palalo sa ilang taon ninyong pinagdidiskitahan at ginugulpi si VP Inday. O ano nangyari? Dumami lang kami. Sabi ni Alinea, tulo sipon. Alam na natin kung sino kaagad yun. Sabi ni Alinea, si Koki ba yung proof na inalis ni PRD? Isa siya doon. Sabi ni Liam, bakit di mahuli-huli ang big fish na magnanakaw sa administrasyong ito? Mahirap manghuli yung mga ayaw humuli. So, ayun, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. May extension po tayo ng 10 minuto dito sa TikTok para pagpapasalamat sa mga nakakomplete na mga gift goals. So maraming salamat din po sa inyong lahat. Thank you for being here. Thank you for for your support. Thank you for loving your country. Uy, nga pala. Thank you kay Don Dennis Santos. Salamat. Sabi ni Cedar, sarap magbabad dito pag may trolls. Pati ako nang gigigil. Hi, Ma'am Nene. Ayun. Yung mga humihirit na hindi daw tayo makarami sa rally, hintayin ninyo, makakarami kami sa eleksyon. Napatunayan namin noong 2025, di ba? Sino bang umiyak matapos ang eleksyon? It wasn't VP Inday. May umiyak dyan at nagsabi, akala ko talaga makukumpleto natin yung line-up. Sige, game. Tignan nga natin. Okay?
Yun sabi ni Ma'am Joan, same lang ba si Koki at si Chaleco Boy? Uy, hindi. Magkaiba yun. Pero may kaso si Chaleco Boy. Thank you, Ma'am Artemis. Hi kay Gilbert. Sabi ni Boss Marson, yung nagtulong-tulong sila para pabagsakin ng Duterte, lalong lumakas. Kayo nga, hindi kayo makarami sa sa rally, kami talaga yung sasabihan nyo. Kaya ko konti lang ang nakakarally kasi pinahirap ng yung bossing ninyo, pinapahirap ang buhay ng mga Pilipino. So, galingan nyo. Kasi matatalo sila sa eleksyon. So, maraming salamat. Thank you.